Pagkatapos nun, inaya siya ni Bardock na maglaban, pero ayaw muna ni Goku, pagkatapos ay babalik na lang si Goku at si Bardock, sa kanilang unang lokasyon para mag-usap ulit. Ngayon, Ama, simulan na natin ang pinakamahirap na bahagi. Sana ay handa ka na. Oo naman, Kakarot, by the way, ngayong alam ko na kung paano gamitin ang ki, bakit hindi mo ipakita sa akin ang lahat ng iyong lakas? O sige Ama, bukod pa riyan, tingin ko makakapagpadagdag pa ito ng inspirasyon sa iyo. Si Goku ay halos ipapakita na ang buong lakas niya kay Bardock nang biglang maramdaman ni Goku ang kakilala niyang ki kaya't sasabihin niya. Ang ki na ito ay galing kina Whis at Lord Bills, kaya't sila'y pumunta sa Earth. Ama, kailangan nating itigil ang pagsasanay sandali. Kailangan mong makilala ang dalawang tao. Sa kabilang dako, sa bahay ni Bulma, sina Vegeta at King Vegeta ay nagte-training nang biglang walang ano-ano, ay nagpakita si Whis at si Bills na nagpatihil sa kanilang pagsasanay. Si Bills iyon, pero ano ang ginagawa niya dito? Naalala ko ang sinabi mo sa akin dati, nakalimutan mo na ba kung sino ako? Dapat mo akong kausapin ng may respeto. Lumuhad ka, patawad po, Haring Bills. Whis, sabihin mo nga, ano ang ginagawa niyo rito? Hello Haring Vegeta, pumunta kami dito ni Lord Bills, dahil nais naming subukan ulit ang ilang mga pagkain na tinatawag niyong pizza. May problema ba rito, Vegeta? Syempre wala, Ginoong Bills. Hi Mr. Bills at Whis, masaya akong makita kayo ulit. Sa palagay ko nandito kayo para kumain, tama ba? Hi, Miss Bulma. Tama ka, iyon ang aming pinunta. Sabihin mo nga, meron ka pa bang natirang pizza? Oo naman meron pa kami, Ginoong Bills alam mo naman na para sa inyo at kay Whis, palaging mayroon kami ng lahat, pero gusto ko lang sabihin sa iyo, Ginoong Bills, huwag mo naman utusan ulit na lumuhad, ang aking biyenan, dahil hindi maganda na gawin iyon. O sige, pero tandaan mo King Vegeta, na lagi mo akong kausapin ng may respeto. Sige Haring Vegeta, tumayo ka na. Si Haring Vegeta, ay patuloy na nakaluhod, ay tatayo habang sinasabi, paano naman nangyari na inutusan lang ng babae si Lord Bills? Hindi ako makapaniwala, ganyan talaga, dahil ngayong kasalukuyan, kasundo na natin si Lord Bills at Whis, kailangan mo lang tretuhin siya ng may respeto. Si Bulma, sa kabilang dako, anong hinihintay nyo, Ginoong Bills at Whis? Pumasok na kayo, para makakain kayo ng mga pizza. Halika na, Whis. Si Whis at Bills ay halos pumasok na sa bahay ni Bulma nang maramdaman nila ang ki ni Goku, kaya't huminto sila. Kamusta, Mr. Bills at Whis, okay lang ba kayo? Hello Goku, kumusta ka Goku? Masaya akong makita ka. Wow, kasama mo ang isang kamukha mo. Hello, Whis. Oo, hayaan mo akong ipakilala siya. Ito ang aking ama, ang kanyang pangalan ay Bardock. Ama mo. Hindi ko alam na mayroon kang ama. Bakit bigla kayong nagkaroon hindi ko maintindihan, nandito rin si Haring Vegeta. Naiintindihan ko na, kayong dalawa ay binuhay muli ang inyong mga magulang. Ano ba yan, Mr. Bills, ang tagal mong nagets. Whis, huwag mo akong ganyanan. Tandaan mo na ako ang Diyos ng Destruction. Kakarot, sino ang dalawang yan? Tama, Dad, nakalimutan kong ipakilala sila sa iyo. Siya si Lord Bills, ang Diyos ng Destruction ng Universe 7, at siya ang guro ni Lord Bills, ang kanyang pangalan ay Whis, pareho silang mahalagang nilalang sa universe na ito. Anong sinabi mo? Pareho silang Diyos. Hindi ko maintindihan. Hindi ko inaakala na talagang nag-e-exist sila. Sa unang pagkakataon na nalaman ko, medyo nagulat din ako. Hi, masaya ako na makilala ka. Ikaw ba ang ama ni Mr. Goku, tama ba? Oo, tama. Ang aking pangalan ay Bardock. Isa kang Diyos ayon sa sinabi sa akin ni Kakarot. Well, sabihin na nating oo, bagaman sa totoo lang, ako ay isang anghel. Ang Diyos ay si Lord Bills. Naiintindihan ko. Tama. Dad, siya si Lord Bills, ang Diyos ng Destruction ng Universe 7. Universe 7, mayroon pa bang ibang mga universe? Tama, Dad, sa kabuuan mayroong 12 na mga universe na nilikha ni Zeno-sama. At sino naman siya? Si Zeno-sama ang hari ng lahat, ang pinakamahalaga at pinakamalakas na nilalang na umiiral sa 12 na mga universe, at siya rin ay kaibigan ko. Ano? Paano nangyari na ikaw, Kakarot,
ay kaibigan ng isang napakahalagang tao tulad niya. Well, hindi ko alam, kami ay magkaibigan lang. Binigyan mo ako ng maraming sorpresa, anak. Goku, anong intensyon ninyo ni Vegeta sa pagbuhay sa inyong mga magulang? Huwag kang mag-alala, Mr. Bills, wala itong masamang intensyon. Gusto ko lang makita ang aking mga magulang. Sana totoo yan at hindi ka nagsisinungaling sa akin, o kung hindi, ikaw ay magdusa sa galit ng isang Diyos ng pagwasak. Huwag ka naman ganyan, Mr. Bills, huwag kang magsalita ng ganyan. Okay, sa ngayon kakain na muna ako. Whis, sasama ka ba sa akin o mananatili rito? Oo naman, sasama ako sa iyo, Mr. Bills. Si Bills at Whis ay papasok na kasama si Bulma sa kanyang bahay, habang si Goku at Bardock ay babalik sa kung saan sila nagta-training. Ngayon, Dad, wala nang magiging abala. Magsimula na tayo ulit. Handa na ako, Kakarot. Simulan natin kung ano ang huli nating ginawa. Ipakita mo na ang iyong buong lakas. Oo, kung makikita mo, ito ang aking normal na anyo, at ito naman ang Super Saiyan, at ito ang unang bahagi. Maaari mo ring sabihin na ito ang Super Saiyan Phase 2. Ang iyong lakas ay kamangha-mangha. Paano nakuha ni Kakarot ang ganitong lakas? Iyon ang iniisip ni Bardock. Mayroon ka pa bang higit pang lakas? Oo, ito naman ang makapangyarihang Super Saiyan Phase 3. Si Goku, pagkatapos ng pag-transform sa Super Saiyan 3, ay mag-iiwan kay Bardock ng labis na pagkagulat sa kanyang lakas. Sa kabilang banda, sa bahay ni Bulma, si Haring Vegeta na patuloy na nagta-training kasama si Vegeta, ay mararamdaman ang ki ni Goku sa Super Saiyan 3. At, sa isang sandali, siya'y lubos na magugulat at sasabihin, ano ito, kanino nang gagaling ang ganitong malaking lakas? Ito ang ki ni Kakarot. Anong sinasabi mo? Ito ba ang lakas ng anak ni Bardock? Paano naging posible na ang taong iyon ay may ganitong lakas? Malamang na ginagamit niya ang Super Saiyan 3, maaring ipinapakita ni Kakarot ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang ama. Ganon nga rin ang gagawin ko sa aking ama. Bumalik kay Goku at Bardock, ito ay labis pa rin na nagugulat sa lakas na ipinapakita ni Goku at sasabihin, wala akong masabi sa iyong lakas, Kakarot. Ngayon alam ko na kung gaano kakalakas, at ang laki ng pagkakaiba sa ating dalawa, alam ko na magagawa mo rin ito, ama, ngunit sa ngayon, tingin ko'y imposible pa, Kakarot. Pero sabihin mo sa akin. Ito lang ba ang iyong limitasyon, hanggang Super Saiyan 3? Syempre hindi pa, ama. Mayroon pa akong dalawang transformation, ngayon ipapakita ko iyon sa iyo, matapos sabihin yun, si Goku ay magiging Super Saiyan Red God. Si Bardock, na nakakita kay Goku, ay labis na maguguluhan, at sasabihin, anong nangyari sa iyo, Kakarot? Nawala ang iyong ki, pero nararamdaman ko ang isang malaking presyon at hindi ako makakilos. Tingnan mo, Dad, ito ang Super Saiyan God. Sa pag-transform sa ganito, tumigil ako sa paggamit ng normal na ki at ginamit ang banal na ki, na ang pangunahing aura ng lahat ng mga Diyos tulad ng Lord Bills. Anong sinabi mo? Hindi ako makapaniwala. Ang aking anak ay isang Diyos. Hindi ako isang Diyos, Dad. Mayroon lamang akong ki ng isang Diyos. Ngayon, makinig ka. Ipapakita ko sa iyo ang aking pinakabagong pagbabago ng anyo. Si Goku ay mabilis na magiging Super Saiyan God Blue. Ngayon, Dad, ito ang huling pagbabago ng anyo na mayroon ako, at pati na rin si Vegeta. Sa ngayon, ito ang aming limitasyon. Pero noon, sa isang torneo na ginanap, lumampas ako sa aking limitasyon, at nagtagumpay akong makarating sa isang estado na kahit ang isang Diyos ng pagwasak ay hindi kayang gawin. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo, Kakarot, ginulat mo ako sa pagkamangha. Ngayon mas gugustuhin ko na mag-ensayo na, sige, simulan na natin. Turuan mo ako kung paano maging isang Super Saiyan. Yan ang attitude, Dad. Kahit na sa ngayon, hindi mo magawa na maging isang Super Saiyan, itataas pa rin ito ang iyong base state power ng kaunti. Ina-underestimate mo ba ako, Kakarot? Isang Saiyan din ako, tulad mo. Malinaw na maaari rin akong maging Super Saiyan. Sige, pakinggan mo ako mabuti. May dalawang paraan para maging Super Saiyan. Ang una ay kung paano ko ito nakamit, dahil sa galit, at ang pangalawa na mas madali ay sa pamamagitan ng pag-concentrate ng ki sa isip. Tara, subukan mo,
subukan mo ang pag-concentrate ng ki sa isip. Naiintindihan ko na, si Bardock, ay magsisimula ng mag-concentrate ng maraming ki sa kanyang isipan. Habang ginagawa niya iyon, agad na tumaas ang kanyang ki. Si Goku na nakatingin ay iniisip, kaya itong magawa agad. Mukhang magagawa niya. Patuloy na magko-concentrate si Bardock ng ki sa kanyang isipan. Sa parehong oras na ang kanyang kapangyarihan ay tataas, at sa ilang sandali ay magiging dilaw na ang kanyang buhok. Gayunpaman, hindi niya ito magagawang tiisin at babagsak sa lupa, napagod at galit, sa nangyaring iyon, nakakainis naman, halos magagawa ko na. Magpahinga ka muna, ama. Sa una mo palang nasubok, ay maganda na ang iyong nagawa, huwag kang panghinaan ng loob. Tama ka, Kakarot, hindi ako dapat magreklamo. Sa ngayon, hindi ko na muna susubukan na maging Super Saiyan. Ngayon, mas mainam kong susundin kita, at mag-ensayo para mapalakas ang aking kapangyarihan sa normal na anyo ko. Yan ang pinakamahusay na desisyon, ama. Sige, kung malakas ka na, simulan na natin ang pag-ensayo. Siyempre, Kakarot malakas na ako. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, magsisimula sina Goku at Bardock ng isang masusing pagsasanay, matapos ang matagal na panahon, 6 na buwan ang dumaan. Sa panahong iyon, parehong nakamit ni na Bardock at King Vegeta ang pagiging Super Saiyan at nag-ensayo upang mapanatili ito sa antas ni na Goku at Vegeta. Sa kabilang banda, si Goku, mula nang lumipas ang 6 na buwan, umalis siya upang tuparin ang pangako na ginawa niya sa kanyang ama. Sa paghahanap ng 7 Dragon Ball, tatawagan niya si Shenlong at hihingi ng pagbuhay muli kay Raditz. Nang matupad na ni Shenlong ang kanyang kahilingan, aalis ito. At pagkatapos, dadating si Raditz sa harap ni Goku, Bardock, at Genie, sa kung saan babatiin ito ni Goku habang tinitingnan niya ito. Matagal na tayong hindi nagkita, Raditz. Kakarot, ikaw pala. Ano, hindi lang ikaw, kundi pati ang mga magulang din natin. Anong nangyayari? Dapat ay patay na ako mula sa atake ng Green Man. Hello, Raditz. Ang nangyari ay binuhay ka ng ilang kakaibang Dragon Ball na nasa planeta na ito. Kami rin ay nabuhay sa pamamagitan ng paraang iyon. At lahat ng ito ay utang natin kay Kakarot. Ano, mga kakaibang Dragon Ball. Parang naaalala ko na binanggit dati ng Green Man ang mga Dragon Ball na iyon. Naiintindihan ko na, totoo pala talaga na maari nilang tuparin ang anumang kahilingan. Ang Green Man, na tumatawag mo, ay si Piccolo, sinabi ko lang para malaman mo, wala akong pake, hindi ako interesado Kakarot. Huwag mong isipin na dahil kapatid kita, magiging magkasundo na tayo. Hoy, Raditz, huwag mong sabihin yan. Dapat ay magpasalamat ka kay Kakarot. Dahil sa kanya, magkakasama tayo ngayon para sa unang pagkakataon. Sinabi ko na hindi ako magpapasalamat kay Kakarot para sa anumang bagay, kahit nahilingin pa ito ng aking ina. Bukod pa doon, ngayon, gugulpihin ko siya, para pagbayaran sa ginawa niya sa akin na pagpatay. Tumigil ka na nga, Raditz. Hindi pinapansin ni Raditz ang mga salita ni Genie, at tatangkaing saktan si Goku, ngunit nang malapit na siyang sumalakay, biglang nawala si Goku, iniwan siya sa kalituhan. Sa sandaling iyon, susulpot si Goku sa likod ni Raditz at hahawakan ang kanyang balikat, sabay sabi, siguro ay dapat mong pakinggan si nanay. Ano ito? Paanong nakagalaw si Kakarot ng ganon kabilis? Wala akong makita na bakas ni Kakarot. Ito ang iniisip ni Raditz, na agad na tatalikod at aatakihin ng napakalakas na ki-blast si Goku, na kinagulat ng lahat.